Ang mensahe ng kapatid nung nakaraan ay ito yung yung sa pamamagitan ng pagganap ng ating katutubo o natural na katawagan. Ito po yung yung magsisilbi tayo sa ating Panginoon sa ating natural na katawagan. Example po ng natural na katawagan. Sino bang mga babae dito? Yun yung natural na katawagan nyo. Sa mga lalaki, ganun din po. Mga example lang yan. Pero po yung nakarang mensahe ay mayroong tatlong doon, natural na katawagan na na talakay. Unang-una, yung mga walang asawa at mga single. Paano ba sila maglingkod sa Diyos? At ang pangalawa, yung may mga asawa. Kung paano din sila maglingkod sa Diyos, yung mga natural katawagan nila. At ang pangatlo doon, sabi, yung may mga magulang at anak. Yan. So may mga natural na katawagan para kung sa ano yung estado natin, makapaglingkod po tayo. Sa umagang ito, ang mensahe ng Lord ay yung continuation sa natural na katawagan. Tandaan natin, natural na katawagan, hindi po spiritual. Kasi that's another series po yung spiritual. So ang natural na katawagan na natin, yung iba ay amo, yung iba naman ay alipin. 'Di ba? At ang panglima, ang natural katawagan natin, tayo ay mamamayan. Ang iba naman ay namumuno. So, tatalakayin natin itong yung dalawang ito sa mensahe. Pero bibigyan natin din yung yung natural na katawagan ng bilang alipin at yung mga masters natin, yung mga amo. At pag naintindihan natin yon, madaling intindihin niyo po yung yung tungkol sa mamamayan at yung sa mga namumuno sa atin. During the Bible times, pag ikaw isang slave o alipin, wala kang karapatan. Wala kang pag-aari. Ay ikaw ay nagtatrabaho lamang sa amo mo na walang sweldo. Pati yung buhay, hindi rin sa'yo. Ang may nagmay-ari yung amo, yung master. Sa sa kultura natin bilang Pilipino at in general sa kultura ngayon sa mundo, wala lang master and slaves pero may mga kultura pa rin na na nag-exist pa rin ito. I think sa Africa, some of the places in Africa. Pero sa ating kultura Pilipino ay ang tawag natin sa mga slaves ngayon ay mga manggagawa, mga workers. At yung mga amo natin, of course, yung mga employer natin. Pero sa teksto ng ating pag-aaral, gagamitin natin yung salitang masters and slaves, pero sa ating konteksto, hindi po sa konteksto noon. Para po madali nating maunawaan. Kaya pag sinabi kong, sino ba ang may nag-aari ng mga slaves dito? Sino yung may mga ini-employ na slaves o example, katulong o kasambahay? Meron ba? Yan po ang example po ng mga slaves ngayon. Example lang yon, na mga kasambahay. Sino to may mga kasambahay dito sa bahay? Wala? Wala. Sino naman po dito ang mga slaves among us? Lahat tayo. Kasi po, tayo ay nangangamuhan. Tayo ay mga slaves at saka yung master natin ay yung ating mga employer. Gets ba natin yung ang konteksto natin pag-aaral? Malinaw ba yan? Malinaw kasi linaw ng mud. Malinaw yun ha. Sa ating pag-aaralan, it's more than master and slave na pag-aaralan natin. Sa ating teksto na binasa kanina natin ng ating kapatid, master and slaves, ito po ay nag-a-apply sa lahat po ng Kristiyano in a variety of ways. Si Paul po kinagatan ko pa lang yung ating mensahe sa umaga nito, growing in love through submission. Growing in love through submission. Si Paul po sa Ephesians 5:21,
Nag-umpisa po siya na nire-require niya po ang lahat ng mga Kristiyano to submit to each other. Ang submission po ay nag-a-apply sa lahat ng Kristiyano. Ikaw ay man bagong Kristiyano o lumang Kristiyano. Ikaw man ay kukonting alam sa Bible at konting naintindihan, o ikaw man ay maraming alam sa Bible at maraming nalalaman, you are required to submit. Sa aming Bible study noon, sa Bagdadeya, ang definition ng submission, mayroong sari-sariling definition, mga kapatid, doon nagkakagulo kami. Hindi kami kasi mayroong sarili silang definition eh, hindi yung hindi nga ng definition ng dictionary, sarili lang nila. Kaya nagkakagulo kami doon pag Bible study kami, iba-iba interpretation. Ang submission, ibig sabihin, magpapasakop. Di ba? Amen po ba? Katulad ng submarine, may yung prefix na sub, ibig sabihin magpapasakop ka, papailalim ka. Gusto mo man o hindi, magpapasakop. Why? Ano yung rason? Because of one reason only. Because of Jesus Christ. Of the salvation na pinagkaloob niya sa atin. Kung tayo ay, nakiklaim natin na tayo ay isang Kristiyano, tayo ay ligtas, tayo ay nabayar ng ating kasalanan, lahat ng iutos sa atin ng ating Lord, naintindihan natin o hindi, dapat tayong mag-submit. Amen po ba? Oh, may hinaanak. Ano ba yan? Sa mga tinatransport at sa nagtatransport, ang tinatransport dapat mag-submit sa tinatransport. Kasi sabi doon, submit to each other. Ang nagtatransport, mag-submit din sa tinatransport. Sa nagtatransport at sa tinatransport, pag nandito kayo, tingnan nyo yung tinatransport nyo. At kayo din ang sinusundo, tingnan nyo yung nagtatransport sa inyo. Tingnan nyo. Sabihin nyo sa kanya, magsasubmit ako sa iyo, kapatid. Sige, sabihin nyo. Oh, wala nang malilate ha. Nahihiya. Wala nang malilate. Si Paul, ang submission, he set up yung yung mga application natin sa ating buhay Kristiyano. Sa marriage, ang wives must submit to their husbands. Amen. Sa family, ang children must submit to their parents. Ngayon naman, ang slaves must submit to their masters. Si Paul po, hindi siya interesado kung paano ka nagsasubmit. Kung paano mo pinapakita ito. Interesado siya hindi sa action mo mismo, kundi sa diwa nito, yung essence, kung paano ka nagsasubmit. Interesado siya sa mindset natin at sa motivation ng ating puso, hindi sa action itself. Malalaman natin kung paano. Sa lahat ng kategory ng submission na nabanggitan sa marriage, sa family, ngayon naman ang master and slaves, ito ay maituturo sa atin, mailalahad kung ano bang tunay na ibig sabihin ng submission. Bago natin talakayan yung ating text, may mga ilang principle tayo na dadaanan, na biblical principle tungkol sa master and slaves, no? Unang-una po na principle. Okay. In the church of Jesus Christ, there will be both slaves and masters who are saints. Sabi sa 1 Timothy 6:1-2, all who are under the yoke as slaves are to regard their own masters as worthy of all honor, so that the name of God and our doctrine will not be spoken against. Those who have brethren, believers, as their masters, must not be disrespectful to them, because they are brethren, but must serve them all the more, because those who partake of the benefit are believers and beloved. Teach and preach these principles. So makikita natin, ito alam na natin to, no? Ang iba sa atin dito, bossing. Ang iba naman sa atin dito ay manggagawa. Di po ba?
Iyan po ang unang principle na tatalakayan natin sa master and slaves. Masters can be slaves, Christians can be slaves or master. Pangalawang principle po, slavery is hardly to be labeled a social asset, but in the Bible it is viewed to be as a great and evil as some of might think. Sa ating kultura ngayon, pag ikaw ay kasambahay o slave, parang hindi sa social asset. Pag tinanong ka, anong trabaho mo? Di ba sa mga showtime, kasambahay lang po. Di po ba? Parang hindi siya nakaka-inganyo na isasabihin mo sa madla na ikaw ay slave. Alam niyo ba, sa Bible, ang slave is not an evil. Hindi siya evil. Pero sa ating panahon ngayon, siguro pag nilalatigo ka, wala kang sweldo, evil yon. Pero sa Bible, hindi. May nabasa na ba kayong verse sa Bible, sa Old Testament times, na ang mga mayayaman na Israelitas ay kinumand ni Lord na pakawalan mo niyong slaves? Wala. Even sa Christians, mga Christians na Hudyo, hindi rin sila kinumand ni Lord na pakawalan nila yung slave. Kristiyano na kayo, pakawalan yung mga slaves. Hindi. Kasi po may purpose si Lord. At malalaman natin mamaya. So hindi siya as evil as we think. Kung ano po yung slaves noon. Sa slaves na sinasabi natin ngayon sa panahon natin. Principle number 3, masters are to explain and exercise legitimate authority over slaves, and thus slaves are obligated to obey them. Ito po yung sa Romans, ito yung 13:1-7. Ito po yung tungkol sa government authorities. Ang mga master, sila po ang may katungkulan na explain ang lawak ng pagiging master sa kanilang slaves. Katungkulan nila yon. Kaya nga po, tayo mga OFW, pag pumunta tayo sa Saudi, anong hinahanap natin? Kontrata. Di po ba? Kontrata. Yan po ay ang sakop ng inyong master yung sa kontrata nyo. Tayo naman, mga masukan, pag tayo ay pumurma sa kontrata, obligated na tayo na sumunod sa ating mga masters. Sabi dun sa verse 2, there is no authority except from God. Lahat po ng authority, wala pong authority yung tao. Ang tao ay binigyan lang ng Diyos ng authority. Lahat ng authority, galing sa Diyos. And those who exist are established by God. Lahat po ng authority, in-establish ng Diyos. Kuya, ibig mo bang sabihin, si Trillanes, master ko? Ibig mo bang sabihin, kuya, si Dilima, master ko rin? Kuya, si Trillanes, ayaw talaga ng asta niya eh. Ang yabang. Si Dilima, yung niya, ayaw ko ng fashion statement niya. Alam niyo po, sa mata po ng tao, yung Senado, ang Office of the Senate, kahit hindi sila kagalang-galang, kahit yung mga judges, anong tawag sa kanila? Your Honor. Kahit wala silang honor. Kasi po, dahil po, ang tinitingnan natin yung hindi tao, kundi yung office. Sa mata ng tao yon. Sa mata ng Diyos, ginagalang natin sila kasi po ang Diyos ang nagbigay both the office and the person itself. Kaya we are obligated to obey as long ang mga nila ay hindi contradiction sa law ng Diyos. Hindi natin sila kukonsentihin. Pero we have to obey even if hindi natin gusto sila. Nakikita natin yung essence ng submission. Susunod tayo kahit hindi natin gusto. Malinaw ba yon? Malinaw ba yon? Amen. Principle number 4. For some, God has divinely appointed their calling as slaves and requires them to remain in this condition unless they have a legitimate opportunity obtaining their freedom. Ang sabi dito sa nais ko itong basahin, sa 1 Corinthians 7:7-24, only as the Lord has assigned to each one, naka-assign each one, as
has called each to this manner, let him walk and do I direct in all the churches. So, directed ni Paul sa lahat po ng churches. Kasama tayo doon ngayon. Sabi dito, mag-skip ako sa verse 20. Each man must remain in that condition in which he has called. Were you called while a slave? Sabi doon. Do not worry about it, but if you are able to also to become free, rather do that. Ang sinasabi ni Paul dito, ng ating Lord, sa kay Paul, na kung paano ka tinawag, mag-remain ka doon, kahit ikaw ay tinawag ng slave, unless na may opportunity ka, na legal opportunity na makawala doon. So, ang slave, ay hindi siya masama sa mata ng Diyos. Sa mata ng tao lang yon. Amen po ba tayo doon? Amen ba tayo doon? Amen. Parang mas malabo pa. Habang papatuloy ng mensahe natin, lilinaw na yan. At ang panglimang principle, sabi doon, slavery is divinely ordained. Kasi binasa natin sa Corinthians kanina. Parang para sa atin, mahirap tanggapin sa natural natin na pag-iisip. Hindi po ba? Lord, bakit mo akong tinawag na slave? Hindi ba pwedeng amo na lang? Sino ang gustong tawagin na slave dito ng Diyos? Wala. Siguro lahat tayo, puro amo. Wala nang gagamitin si Lord ngayon na slave to show His glory. Puro amo na lang. Sino sa atin ito ang magsasabi na madaling pasundang nangangamuhan? Ibig sabihin, yung tayo mga trabador, tayo ba ay madaling pasundin pag wala ang amo natin? Ang iti ka, eh. Si ate siguro madaling pasundin. Kayo, madali pa magpapasundin kahit walang amo natin? Amen man nag-amen. Ang iba nag-amen, ang iba nakangiti. Oh. Akala natin parang simple, parang wala sigurong problema, Kristiyano na yan, madaling pasundin yan. Ha? Natandaan ko yung isang kwento, at alam niyo naman siguro to, ito ay very familiar na kwento. May isang waiter, nagsiserve sa isang customer, na medyo supladong customer. Halimbawa, ako yon kasi medyo suplado. Sabi ng medyo minumura-mura niyang yung ang tawag dito, ang waiter. Pagkatapos niya mura-murahin, kinuha yung order, pumasok yung waiter sa kusina, tapos nung isa-serve na, soup ang order mo. Dura. May salad ka pa. Dura. Steak. Medium well. Kasing kulay ng nasa ilong ko. Pwede na rin. Yung lumabas siya, sabi niya, Sir, ito na po yung order niyo. Nakangiti. Siya, parang fulfilled sa kanyang trabaho. Very courteous, very helpful. Pero yung sa loob niya, nagre-resist sa kanyang role as a servant. No? Nagre-resist siya. Kaya po si Paul, sinasabi natin kanina, hindi siya interesado kung anong pinapakita natin. Interesado siya sa laman at ng puso natin at ng ating isipan. Another example na magandang slave, is si Daniel. Kilala natin si Daniel? Kilala natin si Daniel? Sa Old Testament? Si Daniel po is siya po ay isang prisoner sa Babylonian Empire. Siya po ay nag-serve sa king Nebuchadnezzar, no? Nag-devote niya yung kanyang sarili sa pagse-serve sa king faithfully. At siya po ay nagiging submissive na prisoner.
pwede naman pala, di po ba, magiging submissive. I would like to make sino po sa atin ang gustong mabait si Lord sa atin? Lahat tayo dito gusto mabait si Lord sa atin. Bakit natin alam? Kasi tayo ay nagpe-pray. Nagpe-pray tayo para gusto natin maging mabait si Lord sa atin. Eh kayo, mabait ba kayo sa kapwa ni Kristiyano? Oh. Nakita natin, ang problema sa Kristiyano, gusto nila mabait si Lord sa kanila, pero sila mismo ay hindi mabait. Hindi sila mabait, hindi sila makapag-antay kung kailan matapos ang iniisip ng kanilang kapwa Kristiyano. No? Ano talaga sila? Na, atat na atat. Kung anong sasabihin nila, ang sa isip nila. Pero si Lord, pag nagpipray sila, Lord, bigyan mo ako ng ganito, bigyan mo ako ng ganon. Aantayin kita, Lord. Pero hindi makapag-antay sa kapwa ni Kristiyano. Walang submission. Amen po ba? Gusto kong magiging personal sa atin tong mensahe na to. Isa po yung sa virtually wala pong mga rights yung mga bilangguan. Sa bilanggo, di po ba? Na ang mga bilanggo, kasi nasa prison ministry ako noon, ang tawag ng mga bilanggo sa kanilang mga amo, ang mga jail guards ay bossing. Bossing, yon. O ikaw. Masahe. Yes, bossing. Pero sa loob nila, ang puso nila, naghihimutok. Sa labas, nakangiti sila sa bossing. Pero sa loob, pag binigyan lang ako pagkakataon nito, taas talaga ako. Sa ating sa church, gusto ko nagiging personal. Ilang beses natin sabihin kay Kuya Cesar, yes Kuya, susunod kami sa patakaran ng iglesia na yan. Yes po. Yes. Yes po Kuya. Pero pag labas natin, pag talikod natin, kanino natin chinichismis ito? Ano ba yung patakaran ng church na yan? Nagimutok po ang ating puso, ang ating gusto natin mag-rebelde, pero sa harap ni Kuya Cesar, ay Kuya po, no? Alam niyo po mga kapatid, para tayong mga bilanggo, no? Nagmamasahe sa isang jail guard. Pero naghimutok ang ating puso. Para tayong waiter na nagdudura sa mga kapatakaran sa loob ng iglesia. Na tayo din naman ang nakikinabang. Gets natin yon? Amen. Tayo ang nakikinabang pero dinuduraan natin. Pag ikaw ay may-ari ng isang restaurant, no? Tapos nalalaman mo yung waiter ay nagdudura. Bad news ba yon? Bad news para sa waiter at sa may-ari. Lalo-lalo sa waiter. Pag ikaw ay isang bilanggo at nalaman ng mga jail guards at ng namumuno doon, na yun pala ang iniisip mo, bad news ba yun? Bad news yun. Di po ba? Ang nangyayari sa loob ng iglesia na dinuduraan natin ang ating kinakain, is that a bad news? No, it is not bad news. It is good news. Bakit po? Ang pamagat po ng ating mensahe, growing in love through submission. Ibig sabihin, mayroon tayong kailangan natin mag-grow in love, ang mayroon tayong opportunity to grow in love through submission. Amen po ba? Nais ba natin mag-submit after this message? Sa ilong ba nanggagaling ang amen natin? Oh. So ano po ang ituturo sa atin ng Bible sa umagang ito? Para tayo po magbagong ating puso at isipan. Para po ang ating ang mga action na submission, yun din po ang laman ng ating puso. Unang-una po, the Christian slave must submit. Submission must be as well as
outward. Yan. Dito na tayo sa ating text. Ang instruction po ni Paul sa mga slaves at the time, no, ay be obedient to the masters, to their masters according to the flesh. Ayan ang sabi doon. Yung expression na according to the flesh, ay ito po yung ay nabagit na sorry, ang expression na according to the flesh ay ibig sabihin sa flesh lang, not in ang submission natin is according to the flesh, not in spirit. Yan, yon. So may mga importanteng assumption po dito na ang submission natin not in the flesh but not in spirit. Ang slave po ang authority ng kanyang master ay hanggang sa flesh lamang. Ibig sabihin, maaari pong gamitin yung master natin ang ating katawan, ang ating pagsiserve sa kanya, hanggang doon lang po ang kanyang sakop ng kanyang pagiging master, ang kanyang authority sa kanyang mga slaves. Secondly, na si Paul po ina-assume niya na para dun sa non-believing slave, ang obedience ng non-believing slaves ay according to the flesh. Yung non-believer na slave. Yung ungodly na servant, maaari po maaari lang, maaari po ang kanyang obedience ay parang pakitang tao lamang. Na pag andyan ang kanyang amo, siya ay masipag, pag walang kanyang amo ay hindi siya masipag. No? Maaari din po na yung yung unbeliever na slave ay wala siyang pakialam sa kanyang amo. Pag inutos ng amo niya ABC lang gagawin niya, hindi na siya abot ng D. No? Kung ano lang inutos ng amo niya, yun lang ang susundin niya. Ang isang unbeliever na slave, maaari din siya po ay magnakaw sa kanyang amo. Sa bagay, hindi lang naman unbeliever, pati believer, nagnanakaw din, di po ba? Sa may nagluluto dito, mga nagluluto, pag nahiwa kayo, pag humingi kayo ng band-aid, tanungin mo na kay sister, saan ba galing yan? Sa ospital o sa butika? Tanungin muna, pag sa ospital, sister, haya ko na itong dumugo ang aking sugat. Ibalik mo muna yung band-aid sa ospital. Sino dito nagtitake notes pag Bible study, nagmensahe? Pag may nagtitake notes sa inyo, saan ba yung galing papel nyo? Ballpen. Pag take notes kayo na galing sa opisina yan, tigil-tigilin na muna yan. Makinig na lang kayo. Tapos pag bumalik kayo sa opisina, balik nyo yung, ay ito pala, hindi pala sa akin ito. No? Nakikita natin ang sinasabi with fear and trembling, sabi doon, no? Sorry. Ang Christian submission naman ay hindi lang sa limited to the flesh. Mayroon siyang spirit submission. Ibig sabihin, ang kanyang espiritu, hindi lang kanyang flesh, nais mag-submit. Makikita natin ito sa sa mga expression that with fear and trembling. In the sincerity of your heart, not by way of eye service as men pleasers, at isa pa, doing the will of God from the heart. Ibig sabihin, pag nagsuserve ang isang Kristiyano, hindi lang po siya nagpapakitang tao, no? Pag sinasabi ng amo niya, gawin mo A, B, C, gagawin niya hanggang D, E, F, hanggang Z. Mayroon extra. Amen po ba? Ganun ba tayo? Amen. Kunti na lang. Alam niyo po, ang taong po ang may submission na espiritu, ang flesh niya ay madaling mag-submit. Ang taong may submission na espiritu ay madaling mag-submit ang kanyang flesh.
Malalaman yan sa kapatid. Pag hindi pa kayo nakapagtapos magsalita tapos sabat ng sabat na, we have to grow in love. Amen po ba? At kailangan nyo yon at ako. We have to grow in love. Alam niyo po, ang ano po, no, yung obedience ng isang Kristiyano ay dapat singular lang. Isa, isa lang yung pakay niya. Pag ang isang Kristiyano ay may dalawang pakay sa kanyang obedience, may mixed motive ka, hindi na napiplease si Lord. Sino sa mga Kristiyano nagniligaw ng dalawang babae? Diba? Pero kung isa lang ang nililigawan mo, no? Isa lang ang nililigawan mo, buong-buo yung ano mo, alam mo, nagregalo ka 100 reals. 100 reals talaga yung worth of roses. Pero kung dalawa, edi 50-50 na lang. Di po ba? Pag sinabi ng isa mo nililigawan, ay, sweetheart, punta ka dito. Ay, hindi po, may Bible study kami po. Kaya pala magbibisita lang sa isa. Chat-chat. Kaya po, ang pagsaserve natin bilang mga Kristiyano, ay isa lang po ang pakay natin. Isa lang ang pakay natin to please God. Di po ba? Isa lang. Ang ano po no, ang sabi ni Paul ano, yung instruction niya sa ano sa mga Kristiyano is to serve their masters doing the will of God from the heart. Alam niyo po, ang mga ano po, may dalawang Kristiyano sa workplace. Ang unang Kristiyano sa workplace ay yung Kristiyano na who is trying to survive. Ay kanta yun Naalala ko lang. Parang, kasi dito sa atin sa Saudi Arabia, pag dumating yung trabaho sa atin, bugso, kuminsan, most of the time, sa amin wala. In general, ganun sa atin sa Saudi Arabia. Di po ba? Sa isang Kristiyanong who is trying to survive, parang walang meaning sa kanya yung kanyang trabaho. Kung minsan, maiisip niya, ang trabaho niya ay ang pagkokolekta na lang ng sweldo. Kaya po, pag may dumating sa kanyang trabaho, ano ba yan? Alas 5 na eh. Mag alas 5, tingnan mo, alas 5 na. Oh. Diba? But he is looking forward sa another trabaho niya, pagkokolekta ng sweldo. Iyon mo mga Kristiyanong talunan. Walang purpose ang kanilang kung saan sila nilagay ni Lord. Talunan sila dahil nilagay sila ni Lord doon. Wala silang nakikitang maganda. Facebook maghapon, iyon na yung trabaho nila. Ang isang Kristiyano naman ay isang Kristiyano who is transforming his workplace for Jesus Christ. Kahit wala kang trabaho, nakakagawa ka ng trabaho. Amen po ba? Kahit hindi mo trabaho, tinatrabaho mo. Amen po ba yon? Amen po ba? Pag wala kang trabaho, nagsisik ka. Sige, magkwentuhan muna kayo. Pag wala kang trabaho, nagsisik ka something to improve kung at least yung departamento mo lang naman. Hindi na ito sa pagmamalaki nung minsan binasa ng ng CV. Ang CV ko last month, yung bagong CEO. Binasa niya yung CV kasi hindi niya ako kilala. Matagal kami magkakilala pero hindi niya kilala yung yung pinag-aaralan ko, kung ano yung mga pinagtrabahan ko noon. Nung nabasa niya, sabi niya, Danny, ang mga manager dito, nakaupo, hindi alam kung anong kaya mo. Nung sinabi niya yon, nabuhayan ako ng loob. Sabi ko, ay, ito pala, pwede pala akong gumawa something extra. Ang ginawa ko,
gumawa ko ng business intelligence reports para doon sa mga hindi technical. Bahala na kayo kung ano yon. Pero ang ibig sabihin, yun ang classic report na pag tinignan ng mga management, nakakapag-design sila. Isang page lang yun. So natuwa ang natuwa yung hindi lang yung ang CEO namin, pati yung mga board members, pati mga board of directors natuwa sila. Ay pwede palang ganun gawin ganun. Hindi naman ako pero that is extra kasi kaya ko naman. Pero kahit hindi ko kaya, meron akong pwede tayong mag-seek, no? May internet naman. Ang isa po na kiniklaim ng mga Kristiyano ay we love God with all our mind. Tama ba 'yon? Kaya po, mag-isip kayong mabuti kung paano makaka-contribute po sa opisina nyo. Iyan ang practical na application ng love the Lord with all your mind. Hindi lang sa pagbabasa ng salita ng Diyos. Hindi po sa pagkakuha sa Bible study yon. Ang Bible study, sinasabi ko lagi, study lang yon. Ang pagbabasa ng Bible, pagbabasa lang yon. Maring na encourage ka doon, maring may natutunan ka, pero ang practical na application nun, wala doon nasa labas. Nasa labas pagkatapos mo mag-aral. Huwag tayo magiging feeling holy pag pagkatapos natin maraming natutunan. Hindi po yun. Ang pagiging holy, practically holy, ay po yung may ginagawa ka practical. If we love the Lord with all our mind, lalabas tayo sa comfort zone natin, mag-aral tayo kung ano pang dapat natin tutunan para po makatulong sa ating kumpanya. Amen po ba? Konti lang talaga. It's between you and your God. Pangalawang principle, Christian slaves are slaves of God, not men. Yan na po, nasagot na po ang ating katanungan kanina. Bakit mayroong mga slaves? No? Dahil po, Christian slaves are not slaves of men, they are slaves of God. Dito sa mundo, maybe magiging ang mukhang alipin tayo, pero to sa mata ng Diyos, hindi. Amen po ba? Amen. Wala talaga. Mas maganito pang topic na nakuha ko. Sabi ng ating Panginoon, no one can serve two masters. Ang Panginoon Jesus mismo nagsabi. Ibig sabihin, isa lang po ang master natin. Yung ating heavenly master, hindi ang ating earthly master. Ang text natin po ay nagsasaad siya na dapat natin sundin ating earthly masters. In that way, sinusunod natin ang ating heavenly master. Nabanggit ko kanina, yung mga slaves, yung mga master, hindi inutusan ng Diyos na pakawalan yung kanilang mga slaves. Ngayon, maging malinaw na sa atin kung bakit kinuman ni Lord sa atin yun. Nagiging Kristiyano, hindi sinasabi ng Lord, Kristiyano ka na, pakawalan mo. Hindi po. Kasi po, mawawala po yung purpose ng Lord sa mga slave naman yun. Alam niyo po, sa paggawa na po ng movie, halimbawa po, yung movie na yung isang bida, parang it appears na inuutusan niya yung aso o anumang hayop na yon, at ang hayop na yon ay sumusunod sa kanya. Pero actually, ang tinitingnan ng hayop na yon ay hindi siya. Yung trainer ng hayop na yon. Sa off-cam, makikita natin na talagang ang nagkukuman sa hayop na yun ay hindi po yung artista, kundi yung somebody na yung trainer, yung owner. Ganon din po ang submission natin, mga Kristiyano. Tayo, halimbawa, yung hayop,
Ang nasa gitna yung actor, ang nasa likod natin yung owner, yung ating Diyos. Sinusunod natin ito, kunwari, parang it appears na sinusunod natin ito, actually, sinusunod natin yung ating heavenly master. Kaya nga po, ang buhay Kristiyano nagkawindang-windang pag sinunod niya yung kanyang earthly master, hindi yung kanyang heavenly master. Di po ba? Kaya nga po, dapat maging malinaw sa atin kung kanino tayo nagsasubmit. Nagsasubmit tayo sa ating earthly masters dahil po itong utos ng ating Diyos Ama. At ang pangatlo, okay, look for your reward in the future, not in the present. Sa world view po ng mga panahon ni Paul, yung mga slaves, very po limited yung world view nila. Ang mga slaves noon, alam niyo ba, sa Bible times, na hindi sila masyadong inutusan sa malalayo. Baka biglang maglaho, hindi na bumalik. Kaya pag inutusan sila, dyan lang. Ayan doon, ayan. Ayusin mo yung mga ship doon. Ganun lang. Para pag lumayo sila, mahahabol sila ng kanilang masters. Ang mga kapatid natin sa Ephesians, yun din ang thinking nila noon. Pero sa instruction ni Paul sa kanila, they came to realize na ang kanilang buhay slave, alipin, ay hindi para magiging para sa kanilang kapakanan. Ang kanilang ibibigay na comfort ng kanilang master pag pinakawalan sila ay hindi para sila ay magiging happy o magiging momentary comfort nila. They came to realize na ang pagka-slave nila ay to glorify God. Kaya nga po tayo mga Christian slaves, we should glorify God through submission sa ating mga earthly masters and to each other so that we can glorify God also for all eternity. Kasi kung hindi mangyayari yun dito sa lupa, hindi mangyayari yun sa langit. Amen ba tayo doon? Pag hindi tayo nagsasubmit dito sa lupa, hindi tayo magsasubmit sa langit at sigurado hindi tayo pupunta doon. Pag hindi tayo nagsasubmit dito sa lupa, how much more sa langit? Dito sa lupa, maraming problema, hindi tayo nagsasubmit. Sa langit, walang problema. Magsasubmit pa tayo doon, wala nang problema nga doon Mas lalong hindi. At kunwari lang naman. Nilagay ka ng Diyos doon. Sige, pasok ka kapatid. Anak, hindi ka naman nagsasabit, pasok ka. Ikaw lang mag-isa doon sa mukmok, ang iba nagpipraise, ikaw lang mag-isa nagmumuk. Hindi ka nga talaga bagay doon. Ang isang Kristiyano na hindi submissive ay hindi bagay na tawagin na Kristiyano. Alam niyo po, pag tayo ay Kristiyano, pangalagaan natin ang ating status as Christian. At napakikita natin yon to be submissive. Ang Christian slave he is looking sa kanyang reward sa kanyang heavenly Father. Maaari po yung ang hindi Kristiyanong slave ay maaari pong magtrabaho ng mabuti. Pwede naman mangyari 'yon. Ngunit ang tinitingnan niya po, ang pagkakaiba, ang kanyang reward ay tinitingnan niya sa kanyang amo. Kung minsan ang isang unbeliever na slave ay nagpapakita na siya ay masipag kasi po ito ay kanyang performance sa kanyang amo. Nagpe-perform siya sa kanyang amo, sa harapan ng kanyang amo. Kaya po, he is looking forward sa reward ng kanyang amo. Kasi ang piniplease niya ang kanyang earthly master lang. Pero sa atin hindi. Even hindi makita ng ating amo ang ating ginagawa, even lait-laitin tayo ng ating amo kasi hindi na nakita ang ating mga ginagawa, hayaan nyo lang sila. Kasi mayroon tayong heavenly master na kakikita ng lahat ng ating ginagawa at laman ng ating puso.
Kaya ang ating reward, we are looking forward sa ating Heavenly Master. Not in this world. Tandaan natin. Kaya pag humingi tayo ng English, pag hindi tayo nang binigyan ng English, okay lang. Ano ba yan? Ay, yung trabaho ko ng trabaho dito. No? Parang lahat ng trabaho, ginagawa ko na, wala pa akong English. Makalayas na nga. No? Alam niyo po, kung talagang nilagay kayo ng Lord doon, may purpose si Lord doon. Unless wala siyang purpose sa'yo doon, pwede ka nang umalis. Pero kung nilagay ka ng Diyos doon, kahit maliit ang sweldo mo, wala kang reward, look your reward sa Heavenly Masters natin. Amen po ba? Amen. Para pakatapos si Lord. Halika. Sa ano po no, ito naman po ang instruction sa mga masters. Sabi doon, and masters do not do the same things to them, and don't give up threatening, knowing that both their master and yours in heaven, and there is no partiality with him. Sa Colossians 4:1, ito ay additional verse lang. Masters, grant your slaves justice and fairness, knowing that you have a master in heaven. Na-imagine nyo ba na kung ang master ay talagang sumusunod, lahat ng masters na Kristiyano ay sumusunod sa kanilang heavenly master? Na ating iniisip ay para lamang sa kapakanan ng mga ating slaves. Because that is the instruction of Paul. It appears na parang may maraming instruction yung slaves kaysa master. Kasi yung slaves, 4 na verses. Ang master, 1 lang. Pero ang sabi doon, do the same thing. Sabi doon. Ang pinaka-dramatic highlight ng text na to, yung sinasabi doon sinasabi doon, do the same thing to them. At hindi lang yon, mayroon pang dagdag na utos. Ang sabi doon, give up threatening. Alam niyo po, kung tayo ay may mga kasambahay, na ini-employ na akala ko noon, may kasambahay kasi kami, na hindi pa ako nag-aaral at doon na rin siya namatay sa amin. Akala ko yun, siya ay faithful na kasambahay. Faithful nga siya. Sa tingin ko maganda yon. Hindi pala maganda yon. Faithful siya, okay, maganda yon. I came to realize na dapat pala tinitingnan ko yung paano maging aking kasambahay. 30 years na sa amin Mahigit. Kasama siya. Kayo, sino nagbibigay ng SSS yung kasambahay? Pag may kasambahay kayo na 18 years old na nais mag-aral, pinag-aaral niyo pa. After 20 years, ay, ito faithful ko na kasambahay pa rin yun kung pinag-aaral niyo, baka magiging senator na yon, kapalit ni Dilima, o di ano pa kayo, na pinagpala pa kayo ng tao na yon. Alam niyo po, kung lahat po ng Kristiyano, ganun po ang pag-iisip, magbabago po yung mundo. Amen po ba? Kaso nga lang, ang problema sa ating mga Kristiyano, abusador din tayo. Ay, faithful yan si Nene. Faithful yan. 20 years na yan sa akin. Akala ko noon talaga maganda yon, pero I came to realize, hindi maganda yon bilang isang Kristiyano. May command dito sa masters para sa kanila lang. Sabi doon, give up threatening. Kasi po, nais ko lang basahin. Sa Proverbs 29:19, a slave will not be instructed by words alone, for though he understand, there will be no response. Parang tayo din minsan kung Kristiyano, di ba, sa loob ng church. Pinagsasabihan ng pastor, pero walang response. Alam mo po, sa Bible times, ganito po yung sinasabi ng Proverbs. Kasi po,
ang mga slaves, kailangan mo pang takutin. Parang tayo din. Kailangan pang gamitin ang pangalan ni pastor para tayo ay sumunod. Di po ba? Sumbong kita kay pastor. Oh, yan. Sinabi ng pastor yun. Ah, ganun ba? Okay. Ah, sinabi ng elder yan. Ano? Sino? Sinabi na ko yan. Sino? Sinabi ni pastor. Ah, okay. Kailangan pang i-threaten para sumunod. No? Pero ang instruction sa mga Christian masters, stop threatening your slaves. No? Kaya po tayo, we must submit to one another para hindi na magagamit ang pangalan ni pastor. Amen po ba? Huwag na natin gamitin ang pangalan ni pastor. Just submit to each other. Yun lang po. Simple lang. Amen po ba? Sa susunod, pag wala hindi sumunod, huwag na rin ang pangalan ni pastor. Diba naman, no? Gamitin sa pangalan ni Jesus. Hindi ni pastor. Minsan sabi ng isang kapatid, bigla ko naalala, Brad, wala akong transport, nagpa-transport ako sa ganito. Sabi ko, magpa-transport ka na sa mga tao dito, sa may mga sasakyan. Ganun ba? Sa mga kapatid, marami naman sila eh. Sabi ng isang kapatid, sabi niya, para makiisa ka dun sa pastor natin. Sabi ko, hindi ka, wag ka makiisa sa pastor natin, makiisa ka sa Diyos. Kasi ang pastor natin, maaaring magkamali yun eh. Kaya sa sunod, gamitin nyo pangalan ni Jesus. Pag ayaw sumunod, sabihin nyo, hindi makipagtalo ka kay Jesus. Tingnan natin kung sino mananalo. Amen po ba? Amen po ba? Isip po ba? So sa atin po, no, sa conclusion natin, ang devotion ng slave, no, as Christians, no, ito po ay direct na relationship natin sa ating Diyos. Ulitin natin. Ang devotion natin as slaves, ito po ay direktang ipag-ugnayan natin o relasyon natin sa kay Kristo. Kung mas matindi ang relasyon natin kay Kristo, mas matindi po ang ating pagsisilbi. Ganoon din naman sa masters. Ang mga masters, ang kanilang relasyon is ang kanilang pagsisilbi is a direct relationship kay Jesus Christ. Kung ang mga masters ay may care sila sa kanilang mga slaves, ibig sabihin, mas matindi ang kanilang relasyon sa ating Panginoon Jesus. Kaya man po, tayo mga Kristiyano, whether tayo ay slave o master, lahat po ng rewards natin ay nakafocus sa ating heavenly master. Amen po ba? Amen. Tumayo po tayo. Para pakawat natin si Lord. Parikat po rin katakilain ka po sa aming buhay, Lord. Maraming salamat sa umagang ito, sa pagtuturo mo sa amin tungkol sa submission, Parikat. Maraming salamat po, Lord. At nawa po, Lord, yung salita ay natimo sa aming puso. Lord, ang practical na application nito para mag-glorify ka namin, ikaw pa rin ang inasahan namin na magbigay sa amin, at ikaw pa rin ang inasahan namin na mag-empower sa amin upang makapag-submit. Father God, pinupuri ka namin, pinatakila sa tanging pangalan ng Jesus. Amen.